Saglit silang nagkatitigan. Nang tanungin siya ni Ensil kung sino ang babae. Ngunit nanatili siyang tahimik. Hulaan. Mula sa kanyang suot na isa siyang santo ng Solar God Order. Lumapit ito sa kanya at nagtaka siya kung bakit siya naroon. Binitawan niya ang kanyang tungkod at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Nagtatanong kung maaari niya itong tulungan. Na ikinagulat niya nang maramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan nito. Makalipas ang ilang sandali, matapos niyang ipaalam sa kanya ang sitwasyon, tinanong niya kung sinasabi niya na ang isang kalapit na nayon ay sinalakay at nahuli ang mga residente. Kinumpirma niya ito at sinabi sa kanya na 12 ng mga magsasaka ang malapit nang ibenta sa mga mangangalakal ng alipin. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ang kanyang tulong. Hulaan niya na ang mga salarin ay mga alipin. At sinabi niya na siya ay isang taong may malaking lakas. Kaya, kinuha niya ang kalayaan na humingi ng kanyang tulong. Tumugon siya na tila siya ay isang santo ng Solar God Order. At nagtanong kung hindi ba mas mabuting humingi ng tulong sa Knights ng kanyang order. Narinig niya na ang Solar God Knights ang pinakamalaking puwersang pangrelihiyon sa imperyo na may malaking presensyang militar. Tumingin siya kay Versia, na nanatiling tahimik ng ilang sandali bago tumugon na ang Knights ay umalis na sa ibang mga bagay at hindi sumunod sa kanyang direktang utos. Tinanong siya ni Ensil kung may nangyari. Huminto siya sandali. Pagkatapos ay tumayo at sinabi sa kanya, natutulungan niya, na nagpapasalamat siya sa kanya. Naisip niyang magandang pagkakataon ito para makalusot at mapuksa ang mga alipin. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na akayin siya sa kinaroroonan ng mga mangangalakal ng alipin. At sumagot siya ng positibo. Pagtayo niya, napagtanto niyang hindi pa pala siya nagpapakilala. Pagkatapos ay formal niyang ipinakilala ang sarili bilang Saintess of the Solar God. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa kinaroroonan ng alipin. Sinulyapan niya ito. Naalala na narinig niya na ang Solar God Order ay isang mapang ipong relihiyon. Ngunit si Versia ay mukhang mapagpakumbaba. Itinuro ni Versa ang lokasyon. Sinabing, ito ang lugar mula sa ibaba. Nakikita nila ang mga lalaking nakamaskara na nagbabantay sa isang kuweba. Sinabi niya sa kanya na may mga 10 lalaki. Ngunit napansin niya na hindi ito ang parehong mga mangangalakal ng alipin na nakatagpo niya noon. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang mga taga na yon ay nakakulong sa loob ng kuweba. Napagpasyahan niya na pinakamahusay na kumilos ng mabilis. At tinawag siya. Sinabi sa kanya na kailangan niya ng pabor. Makalipas ang 1 minuto, nagbabantay sa kuweba ang mga lalaking nakamaskara. Nang mapansin ang isa sa kanila na may papalapit, dire-diretsong naglakad si Asher papunta sa kanila. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Nagtatanong kung sino siya. Mabilis silang nagtipon sa harap ng kuweba. Itinaas ang kanilang mga sandata. At nagtatanong kung alam niya kung nasaan siya. Nang hindi siya tumugon, muli silang sumigaw. Tinawag siyang bastos at humihingi nang sagot. Painful niyang itinaas ang kanyang espada at ibinaba iyon. Nagpakawala ng isang malakas na slash na agad na ikinamatay ng mga lalaking nakamaskara at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Si Enser, na nakasaksi sa eksena, ay sumigaw sa panunibik at pagkamangha. Nagtatanong kung nabawi na ba ni Asher ang kanyang aura. Pero sumagot si Asher na hindi si aura. Ito ang banal na kapangyarihan ng santo ng Solar God. Alam niya na si
version mismo ay walang mga nakakasakit na kakayahan. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay maaaring magpagaling ng mga pinsala at pansamantalang mapahusay ang lakas ng isang tao. Hanggang sa pinakamataas, sa maikling panahon, ang isang tao ay maaaring gumamit ng kapangyarihan na katumbas ng kapangyarihan ng isang swordmaster. Lumapit si Versa at sinabi sa kanya na alam niyang hindi nagkakamali ang instincts nito, bagamat hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kalakas. Nagpasalamat siya sa kanya na kinikilala na ito ay salamat sa kanyang tulong. Alam na ang kanyang banal na kapangyarihan ang dahilan kung bakit napakalakas ng Solar God. Knights. Sabay silang pumasok sa kuweba. At nang makapasok, nagkomento siya na hindi ito isang ordinaryong kulungan sa ilalim ng lupa. Sumang-ayon si Versa at binanggit na mas mukhang templo ito ng isang bagong sekta ng relihiyon. Anuman anya, kailangan nilang hanapin at iligtas ang mga taga na yun. Biglang lumitaw ang isang lalaki sa gitna ng templo at hiniling na malaman kung sino sila at kung sino ang ahas na magdulot ng kaguluhan sa sagradong santuaryo na iyon. Tinanong ni Versa kung siya ang pinuno ng mga mangangalakal ng alipin. Lumapit si Asher at binalaan ang lalaki na kusang loob na palayain ang mga taga na yun. Ngunit kinutya ng lalaki ang tawag na mangangalakal ng alipin. Sa halip ay sinasabing sila ay mga tagapagligtas. Ipinahayag niya na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dakilang Diyos palalayain nila ang mga taong nagdurusa at magiging tunay na tagapagligtas ng mundo. Sigaw pabalik ni Version. Nakalokohan. Sinabi niya na hindi niya alam kung saang utos siya kabilang. Ngunit ang pag-atake sa mga inosenteng taga na yun at pagtawag sa kanilang sarili na mga tagapagligtas ay ginawa silang walang iba kundi mga tulisan. Ang lalaki, kalmado, pa rin ay nagtanong kung may karapatan ba ang Solar God. Order na punahin sila. Isinasaalang-alang na sila ay isang panatikong grupo na pumatay sa hindi mabilang na mga karaniwang tao sa ilalim ng tatak ng maling pananampalataya. Si Versa ay naiwang tulala. Sumigaw tuloy ang lalaki. Natapos na ang panahon ng kanilang lumang Diyos. Ang mga sulo sa paligid ng templo ay biglang lumiwanag na nabulag. Nang ilang segundo, ipinahayag niya na ang isang bagong Diyos ay malapit. Nang bumaba sa mundo, ang tunay na tagapagligtas. Nang lumino ang kanilang paningin, nakita nila ang isang tumpok ng mga bangkay ng tao sa likod ng lalaki. Pareho silang nabigla at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sumigaw si Enzer na nakakakilabot at galit na itinanong ni Asher na malaman kung tao ang sinasakripisyo nila. Nanginginig sa takot si Versa at nautol na isa itong malupit na gawa. Pagkatapos ay tinawag niyang mamamatay. Tao ang lalaki. Ngunit tumawa lamang siya at tumugon na para sa kaligtasan ng marami, ang sakripisyo ng ilan ay hindi maiiwasan. Ito ay isang handog sa Diyos. At sa makatuwid ang mga namatay ay dapat parangalan. Ang lalaki ay nagsimulang tumawag sa kanyang dakilang Diyos upang bigyan siya ng lakas. At ang madilim na enerhiya ay nagsimulang bumangon mula sa mga bangkay. Si Versa, nanginginig ang boses, ay nagbabala na ang enerhiya mula sa altar ay tumatago sa katawan ng lalaki. Sumagot siya na alam niya at napagtanto na niya na ang lahat ay ginagawa upang ipatawag na ang mga aberasyon ay mga halimaw mula sa ibang dimensyon. Hindi banal o demonyo. Sila ay laban sa mortal na kaharian at nagtataglay ng transcendental na kapangyarihan na may kakayahang sirain ang buong lungsod. Naalala niya na noong nakaraan,
Isang tagasunod na sumasamba sa kapangyarihan ng aborasyon ay nagtangkang gumamit ng ipinagbabawal na pangkukulam upang ipatawag ang isa na naglalayong ibagsak ang sangkatauhan. Bilang resulta, ang tinubuang bayan ng Arena, ang Dark Elf Forest, ay lubos na nalipol. Sinabi sa kanya ni Encoder na kailangan nilang itigil ito bago ang tunay na anyo ng Aberia ay bumaba sa kanilang mundo. Ipinaliwanag niya na hanggang ngayon ay hinigop lamang ng lalaki ang kapangyarihan nito. Tumanggol siya. Batid ang panganib. Ngunit alam din na nilalabanan nila ang isang aberasyon. At kahit noong nakaraan ay kinailangan ng dalawang master ng espada para halos hindi matalo ang isa. Nag-alinlangan siya kung kaya niyang mag-isa ang gayong puwersa. Ang lalaki ay tumawa ng baliw at ipinahayag na ang oras ng paghatol ay dumating na. Naganap na nasisipsip ang kapangyarihan ng pagkaligaw. Inilunsad niya ang isang malakas na kamao patungo sa kanila. Ngunit nagharang si Verkias sa tamang oras upang protektahan silang dalawa. Sumigaw siya na susubukan niyang pigilan. Kahit alam niyang impossible iyon. Ang kanyang harang lamang ay hindi makayanan ang napakalaking kapangyarihan. Sa loob ng ilang sandali, nabasag ang harang. Nang makita ito ng lalaki, kinutya siya. Tinawag itong kaunos. Unos. At saka, tuluyang binasag. Napasigaw si Verkias sa takot ng bumagsak ang kamao ng lalaki. Sa kanila, sa kabutihang palad, nahawakan niya ito at tumalon sa oras. Makitid na umiwas sa suntok. Si Ensor ay natakot din. Napagtanto na kahit isang hit ay maaaring mga hulugan ng agarang kamatayan dahil alam niyang wala silang pagkakataon. Sa kanilang kasalukuyang bilis, binago niya ang kanyang sandata. Sa isang sibat, nagpa siya na wala siyang pagpipilian, kundi gamitin muli ang banal na kapangyarihan. Sinabi niya kay Version na basbasan ang kanyang sandata at idineklara na siya ay sisilak at hahampasin ang mga vital point ng kalaban. Nagbabala siya na ang isang frontal attack ay masyadong mapanganib. Tiniyak niya sa kanya na magiging maayos ito, na hinihiling sa kanya na magtiwala sa kanya at bigyan siya ng lakas. Umang-ayon siya at agad na binasbasan ang sibat ng kanyang banal na kapangyarihan. Nakahanda siyang tumayo nang matapos ni Verkia ang basbas. Umisi ang lalaki at sinabing nahihirapan sila hanggang sa huli na parang mga insekto. Pagtaas ng paa, sumigaw ang lalaki. Nadudurugin niya ang mga ito. Tinawag siya ni Verkia. Hinihimok siyang kunin ang kanyang sandata. At sakto namang hinawakan niya ito. Tumalon siya. Pasulong. Iniiwasang Majurage. At ibinaba ang sibat. Tinutukan ang dibdib ng lalaki. Ngunit ang kapangyarihan ng aberasyon ay dumulas mula sa lalaki at pumulupot sa sibat. Sinusubukang pigilan siya. Nag-aala lang. Tawag sa kanya ni na Vertia at Ensor. Ngunit hindi siya tumigil. Sa huling sigaw ng pagsisikap, pilit niyang itinulak ang sibat ng mas malalim na tumusok sa dibdib ng lalaki. Ang sibat ay dumaan ng buo at agad siyang pinatay. Nakatayo siya na hindi makapaniwala. Talagang natalo niya ito. Agad namang sumugod sina Vergia at Ensor. Sa kanyang tabi, sinimula ni Vergia na pagalingin ang kanyang mga pinsala gamit ang kanyang banal na kapangyarihan at malumanay.
na tiniyak sa kanya na tapos na ito. Napansin ni Ensor kung gaano siya kabilis. Gumaling at sinabi na ang kanyang banal na kapangyarihan ay kahanga-hanga. Nagpasalamat siya kay Verja. Ngunit umiling siya at sinabi sa kanya na dapat siya ang magpasalamat sa kanya dahil nailigtas niya ang mundo. Kahit na ang lahat ng mga taga na yon ay namatay. Salamat sa kanya. Isang mas malaking sakuna ang napigilan. Lumuhad siya sa tabi ng mga bangkay. Ang kanyang ekspresyon ay mataimtim at sinabi na bagaman sila ay dumating ng huli, kailangan pa rin nilang ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga nahulog. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo sa katahimikan. Nag-alay sa kanya ng mga panalangin upang ang mga taga na yon ay makapagpahinga sa kapayapaan. Makalipas ang ilang oras, bumalik sila sa kagubatan. Oras na para maghiwalay ng landas. Biglang napagtanto ni Version na hindi man lang niya naitanong ang kanyang pangalan. Niilingan niya ito at tinanong kung ano ang pangalan niya. Idinagdag niya na hindi alintana kung ano ito. Siya ay maaalala magpakailanman bilang isang bayani ng utos ng Solar God. Magsasalita na sana siya. Ngunit nagpasya siyang huwag ihayag ang kanyang pangalan. Sa halip ay sinabihan siya na ibabahagi niya ito sa susunod na pagkikita nila. Dahil plano niyang bisitahin ng personal ang Great Church of the Solar God. Sa lalong madaling panahon, sumagot siya na naiintindihan niya. Pagkatapos ay tinanggal ang kanyang kwintas. Sinabi sa kanya na sisiguraduhin niyang maaalala ang kanyang mukha. Inilagay niya ang kwintas sa kanyang leg at ipinaliwanag na ito ay tanda ng bigay ng Diyos ng Solar bilang tanda ng kanyang pasasalamat. At tiniyak sa kanya na ito ay tiyak. Natutulong sa kanya. Nagpasalamat siya rito. At mumiti siya ng matamis bilang tugon. Ilang sandali pa pabalik sa nayon. Si Verkia ay nasa loob ng kanyang tolda. Sinusubukang pakalmihan ang sarili ng may tumawag mula sa labas na humihingi ng sandali ng kanyang oras. Pumayag naman siya at pinayagan silang pumasok. Isang lalaki ang pumasok sa loob at lumuhod sa harap niya ng may paggalang. Hinarap siya ni Verkia. Sinabing hindi na kailangan ng mga formalidad at tinanong kung natapos na ba niya ang kampanyang misyonero na ginawa nila ng walang pag-apruba sa kanya. Ipinagmamalaki ng commander na kinumpirma niya at ipinaalam sa kanya na ang mga handal na karaniwang tao ay nanumpa ng pananampalataya sa Solar na Diyos. Ang impluwensya ng kanilang simbahan ay lumago. Bilang isang resulta, tinanong ni Verkia kung ano ang punto sa pagpilit ng mga conversion sa pamamagitan ng karahasan at pang-api. Idinagdag niya na siya ay tiyak na maraming buhay ang nawala sa proseso. Sa sandaling muli, ang commander ay tumawa at nagtanong kung bakit siya nagdadalamhati sa pagkamatay ng mga iniisip kong siya ba ay tunay na nakikiramay sa gayong mga kababang nilalang. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa kanya at siya ay nanginig. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay kulang sa pagpapasya at tulad ng sa imperyo ay nabigo na makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa lalaking nagngangalang Asher. Inakusahan niya siya na pinigilan siya ng isang kapitan ng bantay. At ngayon ay naglalakbay siya sa iba't ibang lugar upang hanapin si Asher. Frustrated, tinanong niya kung bakit hindi siya humingi ng malinaw na sagot mula sa Empire. Tumayo si Version sa galit at tinanong kung nagmumungkahi siya ng digmaan laban sa imperyo. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magsalita ng digmaan ng casual dahil mananatili siyang ligtas
Habang ang mga inosenteng, karaniwang tao ang namatay. Nang aasar, tumugon ang commander, na naiintindihan niya ang pagmamalasakit nito sa mga karaniwang tao. Kung tutuusin, bago siya mapili ng mga Diyos, isa lang siyang ordinaryong babae mula sa isang maliit na nayon. Siya ay naiwang tulala, at ang komandante ay lumabas ng tolda na nagsasabing siya ay aalis, at siya ay dapat na magpahinga. Sa kanyang paglabas, idinagdag niya ang pagkabigo. Sapat na malakas para marinig niya, na iniisip niya kung ano ang iniisip ng Solar God. Alam niya na siya ang saintess ng Solar God, ang banal na kinatawan at nominal na pinuno ng Solar Gods. Knights. Ngunit sa totoo lang, wala siyang hawak na tunay na kapangyarihan. Si Virtia ay ipinanganak at lumaki sa isang maliit na nayon. Sa kanayunan, isang araw, siya ay pinili ng Solar God at pinagkalooban ng banal na kapangyarihan. Ang mga tao ay nagsimulang igalang siya bilang muling pagsilang ng banal na nagpapahintulot sa kanya na tumaas sa kanyang kasalukuyang posisyon. Gayunpaman, ang Solar Gods, Knights ay pawang mga marangal na ipinanganak na elite. Para sa kanila, hindi katanggap ang pagsisilbi sa isang karaniwang pinuno. Sa huli, lubusan nilang binaliwala ang otoridad niya. Pinalawak ang impluensya ng simbahan sa pamamagitan ng karahasan at paniniil. Habang hinahamak ang mga karaniwang tao na inaangkin nilang pinoprotektahan nila, habang nagpapakasawa ang knight sa kanilang mga laro ng kapangyarihan, ang mga inosenteng karaniwang tao ay kinalagkad sa digmaan at isinakripisyo. Umiyak si Virtia. Sa katahimikan, tinanong ang Solar God kung bakit siya ang pinili niya. Kung ito ay upang ibunyag lamang sa kanya ang mga masasamang mapanlin lang na katotohanan. Sinabi sa kanya ng Solar God na magtiwala sa kanya. Ngunit iniisip niya kung may isang matapang at mapagkakatiwalaan, tulad ng bayaning nakilala niya. Sa halip, maaaring pangunahan ang Solar Gods. Knights. Kung gayon, ito ay magiging mas mabuti. Samantala, sa kagubatan, tinanong ni Enzo si Asher kung talagang binabalak niyang bisitahin ang Church of the Solar God. Simpleng sagot ni Asher, para hindi siya maging katawa-tawa, ay diniin ni Ensor ang bagay. Sinabing, ito ay isang pagkakataon upang makakuha ng suporta ng simbahan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Asher na binalaan sila ni Marina na maging maingat, na maaaring target siya ng mga Diyos. Kung totoo yun, maaaring isa sa kanila ang Solar God. Mas mabuti raw na huwag nang makisali. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa gate ng Robia. Tinanong ni Enzor kung ito ang pasukan sa kaharian ng Robia. At kinumpirma ito ni Asher. Tinanong tuloy ni Enzor kung paano sila papasok kapag nakalok ang gate. Sinabihan siya ni Asher na sumunod at dinala siya sa gilid ng kaharian, kung saan itinulak niya ang isang pader na nagpapakita ng isang nakatagong daanan. Ipinaliwanag niya na ito ay isang pamamaraan na minsan itinuro sa kanya ng isang mahusay na salamangkero. Isang malakas na hadlang ang inilagay sa palibot ng kaharian upang protektahan ang mga mamamayan nito mula sa mga mananakop na nagpapahirap sa hindi autorisadong pagpasok. Ang lihim na rutang ito ay ipinasa lamang sa mga pinagkakatiwalaang kasama. Pumasok sila sa kaharian ng Rabia at nagkomento si Enzor na hindi nakakagulat na tinawag na paraiso ang lugar. Pinrotektahan ng Panginoon nito ang kaharian sa pamamagitan ng makapangyarihang mahika. Bago pa man sila makalalim, isang spell ang ibinato sa kanila.
buti na lang at nakaligtaan. Sigaw ng isang boses. Hinihingi. Kung sino ang nandoon. Lumapit ang isang babae. At nagtanong kung paano sila nakapasok. Frustrated. Napaungol si Enzor. At nagtanong kung ano na ngayon. Kung bakit patuloy silang nakakasagabal. Sa mga taong magulo. Tinitigil ni Asher ang mage na babae. Napansin niyang pamilyar ang itsura nito. Pagkatapos ay sinigawan siya ng ginang na nagsasabi na ito ay isang lihim na daanan na pinahihintulutang gamitin lamang ng mga otorisadong individual at hiniling na ibunyag niya kung sino siya. Tinanong ni Enzor kung sino siya para magsabi ng ganoon. Pero umiti lang si Asher. Nakilala kung sino ang babae. Biglang dumami ang mga tao. Tinanong ng isa sa kanila ang babae na nagngangalang Budri kung ano ang nangyayari at kung lumitaw ang nanghihimasok. Nakilala kaagad ni Asher ang isa sa mga lalaki habang si Enzor ay napabuntong hininga sa pagkadismaya. Bumubulong na si Budri ang nagdala ng backup. Si Poitan, ang lalaking nakilala ni Asher. Pagkatapos ay sumigaw kay Badri na ang nanghihimasok ay ang parehong tao noong una. Na ikinagulat niya. Ilingan niya si Poitan. At tinanong kung kilala niya ito. Ipinaliwanag ni Poitan na nakita niya si Asher sa imperyo. Nagkita sila sa Gate of Swords. Dagdag pa niya. Madaling binuksan ni Asher ang unang gate at naglakad. Papasok. Ang isa pang lalaki ay nagkomento na si Asher ay tila sanay. Si Poitan, na malinaw na nairita, ay nabigla na hindi iyon ang punto. At ipinaalam sa kanila na pagkatapos na dumaan si Asher, ang Gate of Swords ay ganap na gumuho. Iyon ang nagpaalala kay Enzor kung paano gumuho ang tarangkahan ng ilabas ang selyo ni Asher. Tumawa si Badri at sinabing tama siya. Noon pa man, pinagbibintangan siyang demonyo. Ngunit nanatiling kalmado si Asher. Pagkatapos ay tinanong ni Poitan kung naparito rin si Asher upang sirain ang kahariang ito. Tulad ng pagwasak niya sa imperyo. Sinabi ni Badri na hindi niya siya papayagang umalis ng buhay. Tinanong ni Enzor si Asher kung ano ang dapat nilang gawin. At napansin na ang dalawa ay mukhang handang makipaglaban. Saglit na huminto si Asher. Pagkatapos ay binunot ang kanyang espada. At sumagot na walang makakatulong dito. Kailangan lang niyang harapin ang mga ito. Nagulat si Poitan nang makita si Asher na gumagamit ng special magic. Habang ang isa pang lalaki ay mahinahon na napansin na ang kanyang mga guantes ay medyo nakakaintriga. Pagkatapos ay sumigaw si Poitan. Naparating siya at sinugod si Asher na madaling nakaharang sa welga at pilit siyang itinulak pabalik. Nagtaka si Asher kung si Poitan ba talaga ang pinakamataas sa kanyang academy. Sinimula ni Poitin na iwagayway ang kanyang espada ng mabilis. Sinusubukang magpahampas. Ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ni Asher ang bawat hampas. Napansin niya na habang disente ang tindig ni Poitin, hindi ito lumalapit kay Lika. Sa isang makinis na galaw, ibinaba niya ang kanyang espada at pinalihis ang sandata ni Poitin na nagpalipad sa kanya, pabalik sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ay ipinasok ni Budri ang kanyang magic power sa kanyang braso at sinisingil siya. Sinuntok niya ito. Nagpakawalan ng malakas na shockwave. Ngunit madali niya itong hinarangan. Nagkomento si Enzor na si Badri ay may napakalakas na mana. Pagkatapos ay hiniling niyang malaman kung saan niya nakuha ang gauntlet na iyon at kung paano niya nagamit ang special magic. Sumagot si Asha na ito ay regalo
mula sa kanyang master, Sword Master Hiban, na ikinagulat niya. Agad siyang tumalon pabalik at kinalma ang sarili. Hindi makapaniwala na siya ay alagad ni Hibon. Inamin niya na nakarinig siya ng mga tsismis tungkol sa pagkuha ni Hibon ng isang estudyante sa ilang malayong teritoryo. At tiyak na siya iyon. Isinabot niya ang kanyang espada at kinumpirma ang kanyang hinala. Dagdag pa niya, itinuro din sa kanya ng kanyang amo ang daan patungo sa lihim na daanan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya ay dumating upang makilala ang Panginoon ng Robbie Kingdom, na isang matalik na kaibigan ng kanyang Panginoon, at tinanong kung sino sila at kung ano ang negosyo nila doon. Makalipas ang 1 minuto. Matapos, humina ang tensyon. Ipinaliwanag ni Budri na sinisiyasat nila ang dahilan sa likod ng pagbagsak ng Robia Kingdom. Ipinakilala niya si Poitan bilang isang esprimidor mula sa kaharian ng Higan. Awkward na humingi ng paumanhin si Poitan dahil sa hindi niya pagkilala sa alagad ng isang swordmaster. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang isa pang lalaki, si Ruben, isang historiador, na ipinaliwanag na naroon siya upang alap ng impormasyon tungkol sa kaharian. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang salamangkero na nag-udyok kay Asher. Natanungin kung natutunan niya ang kanyang salamangka mula sa isang tao na ikinabigla niya. Pagkatapos ay binanggit niya na narinig niya na kinuha ng Panginoon ang lugar na iyon ng isang disipulo at nagtanong kung naroon siya upang makipagkita sa kanyang amo. Nahulaan niya na marahil ay narinig niya ito mula kay Hibion at tinanong ni Ruben kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya sa kanila na siya ay estudyante ng Archmage, ang Panginoon ng Robia Kingdom. Nagulat ang dalawa sa mga kasama niya sa sinabi niya. Tinanong ni Enzor kung paano nalaman iyon ni Asher gamit ang telepathy. Ipinaliwanag ni Asher na nakita na niya si Budri noong bata pa lamang siya. Pinalaki siya ng Archmage bilang kanyang kinakapatid na anak na babae at kahalili. At ngayon ang batang iyon ay lumaki na sa isang mabuting dalaga. Inamin tuloy ni Budri na matagal na siyang malayo kay Robia. Pinangarap niyang mamuhay ng malaya sa labas ng kastilyo. Ang kanyang amo ay parang ama sa kanya. Ngunit siya ay matigas at nahuhumaling sa mahika. At madalas silang nag-aaway. Sa huli, dahil sa paghihimagsik, lihim siyang umalis sa kaharian. Itinatago ang kanyang pagkakakilanlan bilang alagad ng Archmage at malayang namumuhay sa mga karaniwang tao. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga alingawngaw ng pagbagsak ni Robia, nakilala niya sina Poitan at Ruben, nang hindi sinasadya at nagpa siya na maglakbay. Kasama nila, napagtanto ni Poitan na ang Panginoon ay isang salamangkero. At tinanong siya kung bakit biglang bumagsak ang Robia Kingdom. Malungkot siyang sumagot na hindi niya alam. Ngunit binalak niyang makilala ang kanyang amo at alamin ang buong kwento sa kanyang sarili. Dagdag pa niya, umaasa na lang siya na walang masamang nangyari. Sa kalaunan, ay narating nila ang isang napakalaking pinto. At ipinaliwanag ni Budri na yun ang pasukan sa Robia Kingdom. Si Asher ay humakbang, pasulong, binunot ang kanyang espada, at sinabi sa kanila na siya ang mangganggona. Sa daan, binalaan niya sila na ang mga demonyo o halimaw ay maaaring nakatago sa loob, kaya dapat silang manatiling nakabantay. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa pinto at itinulak iyon, para lang silang lahat ay lubos na nabigla sa kanilang nakita.
Ang lugar ay ganap na maayos. At ang mga mamamayan ay mukhang maayos. Naglakad sila papasok at tinanong ni Pointon kung ito ba ay isang bumagsak na kaharian. Na sinasabing, ito ay mukhang ayos na ayos. Sumang-ayon si Badri kay Pointon at sinabing ang kaharian ng Robia ay katulad ng dati. Ngunit nanatili siyang tahimik. Iniisip kung ano ang nakababahalang pakiramdam. Napatuloy niyang nararamdaman. Pagkatapos ay lumapit si Pointon sa mga nagtitinda ng prutas. Sinabing, siya ay nagugutom. At ito ay perpekto. Tinanong niya kung magkano ang halaga ng mga prutas. Ngunit nataranta. Nang nanatiling, hindi gumagalaw ang mga nagtitinda. Na parang mga estatwa. Nagdahilan si Badri at lumapit sa isang babae na may dalang basket ng prutas. Tinanong kung may narinig ba siyang chismis tungkol sa Archmage. Pasimpleng umalis ang babae na parang hindi niya narinig. Sinabi ni Ruben kay Badri na walang silbi na nag-udyok sa kanya. Natanungin kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot siya na walang kaluluwa ang mga tao doon. Lumapit si Pointon kay Asher at kinakabahang sinabi sa kanya na may kakaiba sa mga taga na yun. Sumang. Ayon si Asher at ipinaliwanag na patay na ang mga taga. Ron paulit-ulit lang ang mga aksyon na ginawa nila sa buhay na walang kaluluwa. Sinabi ni Ensir na nakakatakot makita ang isang lungsod ng mga buhay na bangkay. Tinanong ni Pointon kung paano maaaring mangyari ang ganoong bagay. Inamin ni Asher na hindi niya alam. Sinabi na nakakita siya ng hindi mabilang na mga larangan ng digmaan at pagkawasak. Ngunit walang kasing kakaibang ito. Pagkatapos ay tinanong ni Ruben kung hindi nila naisip na ito ay isang inaasahang resulta. Ipinaliwanag niya na nais ng Archmage na lumikha ng isang paraiso sa Earth, isang mundo kung saan matutupad ng mahika ang bawat pangangailangan ng tao. Nais ng Archmage na magtayo ng isang kaharian kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay ng comfortable, walang pag-aalala at kahirapan. Ngunit sa huli ay nilamon sila ng mahika, nawalan ng kamalayan sa sarili at sa kanilang buhay. Dagdag pa ni Ruben, matagal na nilang hinangad ang paraiso. Naging mga nilalang na walang kamalay, malay o pag-iisip. Sumagot si Badri na nais lamang ng kanyang amo na lumikha ng isang langit na parang mundo. At hindi siya makapaniwalang mahuhulog siya sa kapahamakan. Sa nakakatakot na paraan, sinabi sa kanya ni Ruben na ang langit ay palaging pag-aari ng mga Diyos. Dagdag pa niya, sa huli, tao pa rin ang Archmage. Iminungkahi niya na marahil ito ang resulta ng pagmamataas ng Archmage na naniniwala sa kapangyarihan ng mahika at hinahamon ang otoridad ng mga Diyos. Na iniwan si Budri, natulala at nalulungkot. Dumiretso sila sa palasyo at ipinaliwanag ni Budri na iyon ang palasyo ni Robbie, kung saan nakatira ang kanyang amo. Napansin ni Ruben na medyo mahigpit ang seguridad, ngunit ibinasura ito ni Pointon at ipinaalala sa kanila na wala ng buhay ang mga gwardya. Walang ingat na naglakad si Pointon na sinasabi sa kanila na huwag pansinin ang mga gwardya at itulak. Sinigawan siya ni Ruben na maghintay at binalaan siya na inuulit ng mga tao ang kanilang mga aksyon mula sa buhay. Pagkatapos ay tinanong ni Ruben kung ano sa tingin ni Pointon ang paulit-ulit na aksyon ng gwardya. Si Pointon, nalilito, ay nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi napansin ang bantay sa likuran niya na naghahanda sa pag-atake. Mabuti na lang atin ay itulak ni Badri ang gwardya sa oras at nailigtas siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Pointon na nakita ng mga gwardya ang mga nanghihimasok at inaatake sila.
Sa ngayon, hindi nila siya kinilala bilang estudyante ng Archmage. Nakita nila ang lahat bilang isang kaaway at inaatake sa paningin. Sinimulan nilang labanan ang mga gwardya. Ngunit pagkatapos ay itinuro ni Encoder na ang mga natalo niya ay hindi nagpakita ng konsepto ng sakit o kamatayan. Kahit ilang beses silang pinutol, patuloy silang bumangon. Inalis niya ang kanyang espada. Napagtanto na ang pakikipaglaban sa kanila ay walang silbi at nagpa siya na oras na upang gamitin ito. Samantala, ipinagpatuloy ni na Poitan at Badri ang pakikipaglaban sa mga gwardya na lalong naging bigo dahil hindi mamamatay ang kanilang mga kaaway. Napagtanto nila na wala na itong pag-asa. Kahit ilang beses silang hamampas habang ang mga gwardya ay sabay-sabay na sumugod sa kanila. Sumigaw si Bodri na kung magpapatuloy ito, sila ay mag-aaway. Magpakailanman. Biglaan. Isang harang ang nakakulong sa mga gwardya. Sa loob na nabigla silang lahat. Nakita nila ang pinagmulan. Galing iyon sa tauhan ni Asher. Sinigawan niya ang mga ito na makapasok kaagad sa loob ng kastilyo at sinabing, pipigilan niya sandali ang mga gwardya. Nagpasalamat si Budri. At lahat sila ay nagmadaling pumasok sa kastilyo. Tinanong ni Encoder kung ang kanyang mga tauhan ay mula sa imperyo. At nabanggit kung gaano ito kapaki. Pakinabang. Sumagot si Asher nang at ipinaliwanag na ito ay isang pambihirang armas mula sa Imperial box na ibinigay sa kanya ng Emperor. Isa itong tauhan na lumikha ng mga hadlang na orihinal na ginamit upang pigilan ang paggalaw ng kaaway. Gayunpaman, ang spell ay pansamantala lamang at hindi magtatagal. Pagkatapos ay tumakbo sila patungo sa kastilyo na sinabi ni Ensir na salamat sa mga tauhan. Naging mas madali ang mga bagay. Samantala, si Ruben, na tumatakbo sa pagod, ay natapilok at nahulog sa lupa nang hindi napansin ni Badri at Poiton. Napahawak siya sa paa niya sa sakit at natakot siya. Nang makita niya ang mga gwardya na humarap sa kanya, na ikinatulala niya sa gulat. Nang nasa loob na silang lahat, napagtanto nilang hindi pa nakarating si Ruben. Sigaw ni Poito na hindi magaling makipaglaban si Ruben at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Si Badri na napagtanto na malamang na nawala ang hadlang. Sumigaw na siya ay ililigtas kay Ruben. Ngunit bago pa man siya makakilos, nagpakita si Ruben at humingi ng paumanhin. Sa pagiging huli, galit na sigaw ni Budri na nag-alala siya sa kanila. Sa pag-aakalang siya ay nasa panganib. Sumagot si Ruben na halos hindi na siya makaalis. Nang hindi napansin, nagpatuloy sila sa paglalakad papasok sa kastilyo. Sinabi ni Badri na natutuwa lamang siyang ligtas ang lahat at hinimok silang magmadali. Nagpasalamat si Ruben kay Asher. Ngunit hindi niya ito pinansin. At tahimik na naglakad na. Ikanalito ni Ruben na nagtataka kung bakit siya nagkakaganyan. Sa labas, ang undead ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbabalik